Alam mo, sa mga binigay mong materyales, may isang tanong na talagang nakakaintriga at medyo ginulo ang isip ko. O sige, ano yon? Kasi sa lumang tipan, madalas nating nababasa yung mga salitang ang Espiritu ni Jehovah o ang Espiritu ng Diyos. Oo, tama. At syempre, ang automatic na iniisip natin, yan yung banal na Espiritu na kilala natin ngayon, di ba? Yan ang assumption. Pero paano kung hindi pala laging ganun kasimple? Yan Oo. mang gusto nating himayin ngayon. Naku, isang napagandang tanong yan kasi pinipilit tayong tingnan ulit yung mga bagay na akala natin ay alam na natin. Oo. At based sa mga sources mo, may dalawang malaking pananaw dyan. Ang una, yung traditional view. Yan nga mismo ang banal na espiritu. Okay. Pero may pangalawang pananaw na nagsasabing baka minsan ang tinutukoy dyan ay mga anghel. Mga anghel. Wow, okay. Oo, mga makapangyarihang sugo na kumikilos para sa Diyos. So yun ang misyon natin ngayon. Himayin yung dalawang yan. Hindi para sabihing ito ang tama at ito ang mali, ano? Hindi, hindi. Kundi para bigyan ka ng malinaw na larawan kung bakit may ganitong usapan. Gusto nating makita yung lohika sa likod ng bawat panig. Tama. Para mas maintindihan natin yung lalim ng mga kwento sa lumang tipan. At bago natin pasukin yung dalawang yan, kailangan muna nating maglatag ng pundasyon. Sige, game. May ilang mahahalagang konsepto kasi sa mga materyales muna kailangan nating maintindihan para magkaroon ng saysay yung buong usapan. Sige, sige. Unang-una, yung ideya na ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Sabi nga sa Jeremiah at sa Psalms, pinupuno niya ang langit at lupa. Omnipresent, oo. Pero, at dito ako unang naguluhan, sinasabi rin sa mga tala mo na ang Diyos Ama at ang Diyos Anak, bago pa man siya maging tao, ay hindi basta-basta nagpapakita sa mundo. Paano yun? Bakit daw ganun? Ang paliwanag dyan ay parang pagtingin sa araw. Kahit gano'n natin kagusto, hindi natin kayang tumitig ng direkta sa araw, di ba? Masisira yung mata natin? Masisira ang mata natin. Ganon daw yung konsepto. Ang kaluwalhatian at kabanalan ng Diyos ay sobrang tindi na ang sino mang nilikha, lalo na ang tao, ay maaaring, matupok o masira kung mahaharap sa kanya ng direkta. Ah, Kaya sa mga pagkakataong yon, ang banal na espiritu, ang ikatlong persona, ang siyang nagsisilbing presensya ng Diyos na kayang makipag-ugnayan sa sanlibutan nang hindi ito nasisira. okay. Parang siya yung transformer na nag-a-adjust ng voltahe para hindi masunog yung appliance? Oo, magandang analogy yan. Siya yung presensya ng Diyos na, kumbaga, ligtas para sa atin. Eksakto. At yan mismo ang nagdadala sa atin sa pinaka-critical na punto. May malaking pagkakaiba kung paano kumilos ang spirito sa luma at bagong tipan. Dito nag-uugat ang buong debate. Okay, dito nagiging mas exciting yung usapan. Base sa mga binasa ko sa John 7 at 1 Corinthians 3, galing sa sources mo, ang banal na espiritu ay tuluyan lang nanahan sa loob ng katawan ng tao pagkatapos ng ginawa ni Kristo sa krus. Pagkatapos ng cross, tama. Kaya nga tinawag na templo ng Diyos ang mga mananampalataya ngayon. Eksakto. At yan ang game changer. Isipin mo yung pagkakaiba ng isang bisita at ng isang kasama sa bahay. Ganda niyan. Sa lumang tipan, ang spirito ay parang isang napaka-importanteng bisita, dumarating para sa isang special na okasyon o misyon, tapos aalis din pagkatapos. Pansamantala lang. Pansamantala. Sa bagong tipan, dahil sa ginawa ni Kristo, siya na yung permanenteng kasama mo sa bahay na nananahana. Yung pagkilos niya noon, madalas panlabas at pansamantala. Ngayon, panloob at permanente na. Malinaw yon. Ang ganda ng analogy ng bisita versus kasama sa bahay. So dahil pansamantala at panlabas lang ang pagkilos niya noon, dito ngayon pumapasok yung dalawang interpretasyon kung sino ba talaga itong espiritu na bumababa. Tumpak. So ilatag na natin, unang pananaw, yung classic view. Ang espiritu ni Jehovah ay ang banal na espiritu mismo. Siya mismo ang bumababa para bigyan ng kapangyarihan si Samson o magbigay ng propesya. Yun yung straightforward na basa. Oo. Ngayon, yung ikalawang pananaw. Ang mga salitang espiritu ni Jehovah ay maaaring mangahulugang isang espiritong pag-aari ni Jehovah. May isang sa unahan. Oo. At sino ang mga espiritong pag-aari niya? Mga anghel.
Sila yung inuutusan para gawin ng isang partikular na trabaho. Okay, parang ganito ba yan? Sa isang kumpanya, kapag may utos galing sa CEO, sino ba talaga ang gumawa? Yung CEO na nag-isip or yung manager na direktang nag-implement? Perpekto. Perpektong paglalagay niyan. Ganyan yung tatalakayin natin. Ang CEO ba mismo ang banal na espiritu o ang kanyang mga manager, ang mga anghel? Gamitin natin yan sa mga halimbawa. Sa Genesis 1.2, sa simula pa lang, ang Espiritu ng Diyos ay umiibabaw sa tubig. Umiibabaw, oo. Sa unang pananaw, simple lang. Yan ang banal na Espiritu, ang CEO na naghahanda sa paglikha. Okay. Pero sa ikalawang pananaw, posibleng mga anghel yan, mga manager na inutusang bantayan ang kadiliman bago pa man sabihin ang magkaroon ng liwanag. Okay, sige. Paano naman sa mga paborito nating action-packed stories? Sa aklat ng mga hukom, sina Samson, Gideon, Othniel? Ay oo, Sinasabing bumaba sa kanila ang espiritu ni Jehovah at bigla silang nagkaroon ng superhuman strength o tapang. gamit ang analogy mo, sa unang pananaw, yung kapangyarihan ni Samson ay direktang galing sa CEO, sa banal na espiritu, isang pansamantalang power-up mula mismo sa kanya. Okay. Sa ikalawang pananaw, isang manager, isang makapangyarihang anghel ang ipinadala para bigyan si Samson ng lakas. Anghel ang kumilos pero dahil utos ng Diyos, gawa pa rin ito ng Diyos. Teka, kung anghel lang pala yun, bakit espiritu ni Jehovah ang ginamit na salita sa Biblia? Hindi ba parang medyo misleading yun para sa mga nagbabasa noon at ngayon? Magandang tanong yan. At ang paliwanag ng ikalawang pananaw ay nasa kalikasan ng wika noon. Yung salitang Hebreyo para sa espiritu, yung ruach, Ruach. Okay. ay malawak na kahulugan. Pwedeng hangin, hininga, disposisyon, o isang nilalang na walang katawan, tulad ng anghel. So malawak pala talaga. Sobra. Kaya para sa kanila, ang pagsasabing isang espiritong mula kay Jehovah ay natural na paraan para tukuyin ang isang anghel na may misyon. Okay, sa mga kaso ni na Samson, parang pweda pareho. Medyo balance pa pero may isang character sa mga notes mo na parang ginugulo lahat ng to, si Balaam. Ayan na. Dito yata masusubok kung aling pananaw ang mas matibay. Si Balaam, di ba, isa siyang sakim na propata na sunuhulan para sumpain ng Israel. Oo, masama ang motibo. Pero ang nangyari, bumaba sa kanya ang espiritu ng Diyos at pinagpala niya ang Israel. Paano nangyari yon? Ang ganda dito kasi dito talaga lumalabas ang lakas ng argumento ng ikalawang pananaw. Aminin ko, yung kwento ni Balaam, yun yung unang nagpagulo sa isip ko tungkol dito. Talaga? Oo, kasi isipin mo, ang banal na espiritu ay tinatawag na espiritu ng katotohanan. Siya ay ganap na banal. Absolutely. Yung ideya na siya ay makikipisan o mananahan kahit saglit lang sa isang taong tulad ni Balaam na puno ng kasakiman, parang hindi tugma. It just feels wrong. Oo nga, no? Parang langis sa tubig. Eksakto. Para sa mga naniniwala sa ikalawang pananaw, ito ay isang malaking problema sa teolohiya. So paano to nire-resolve ng ikalawang pananaw? Ano ang solusyon nila? Bali, ang solusyon nila ay mas simple at mas malinis daw. Mas akma raw isipin na isang anghel, isang makapangyarihang sugo ang pumigil kay Balaam. Yung anghel ang naglagay ng mga salita sa bibig niya para masunod ang kalooban ng Diyos. Sa ganitong paraan, hindi kailangang marumihan ang banal na espiritu sa pakikipag-ugnayan sa isang taong hindi karapat-dapat So nagawa ng Diyos yung gusto niya? nang hindi isinusuko yung kabanalan ng kanyang espiritu. Okay, naintindihan ko yung lohika doon, lalo na para maprotektahan yung konsepto ng kabanalan ng espiritu. Pero hindi ba parang pinapakomplikado natin yung simpleng sinasabi ng teksto? Ayan. Parang naghahanap tayo ng ibang paliwanag para lang umayon sa ating teolohiya? Yan mismo ang kontra-argumento ng unang pananaw. Sasabihin nila, huwag nating limitahan ng Diyos. Kung gusto ng Diyos na gamitin kahit ang isang asno para magsalita o isang sakim na propeta para magbigay ng basbas, kaya niyang gawin yun. True, sovereign siya. Ang kapangyarihan ng Diyos ang nangingibabaw, hindi ang pagkatao ng ginagamit niya. At may isa pang halimbawa na binanggit sa sources mo na sumusuporta sa ikalawang pananaw, si Haring Saul. Si Saul. Nagpropesya siya nung una pero kalaunan umalis sa kanya ang espiritu ni Jehovah at napalitan ng masamang espiritu. Anong punto doon?
Ang punto ay ang mismong mga salitang ginamit dumating at umalis. Parang panlabas na impluensya, di ba? Oo nga no, hindi nanahan. Hindi nanahan. Para sa ikalawang pananaw, mas madaling ipaliwanag yan bilang isang anghel na inatasan ng Diyos na tulungan si Saul. At nang sumuway si Saul, yung tulong na yon, yung presensya ng anghel, ay binawi. Mas madaling intindihin yon kaysa isipin na ang banal na espiritu mismo ang umaalis at pinapalitan ng masama. Malinaw. So kung anghel pala ang posibleng kumilos kay Balaam na hindi tapat, paano naman sa mga tunay na propeta? Sila yung pangunahing instrumento ng Diyos sa lumang tipan eh. Sila yung mga bida, kumbaga. Sinasabi sa 2 Peter, nakasama rin sa sources mo, na ang mga propeta ay nagsalita dahil sa udyok ng banal na espiritu. At sa 1 Peter, mas klaro pa, espiritu ni Kristo raw ang nasa kanila. Parang malinaw na yan, di ba? Para sa unang paganaw, oo, malinaw na ebidensya yan. Ang banal na espiritu, na siya ring espiritu ni Kristo, ang direktang nagbibigay ng mensahe sa mga propeta. End of story. Parang ganun. Pero kahit dito, may sagot ang ikalawang pananaw. Sinasabi nila na ang pariralang espiritu ni Kristo ay maaaring mga hulugan na isang espiritong mula kay Kristo. Balik na naman tayo sa isang espiritu. Balik tayo doon. At sino yon? Maaaring isang anghel. Ang halimbawa nila ay si Anghel Gabriel na ipinadala kay Daniel. Oo, kay Daniel. Si Gabriel ay isang espiritu, isang sugo mula sa presensya ng Diyos na naghatid ng detalyadong propesiya. Kaya posible raw na ang udyok na sinasabi sa Peter ay sa pamamagitan ng isang anghel. Grabe, bawat punto may sagot ang kabilang panig. Talagang walang tapon. So, sa dulo ng lahat ng ito, ano ang konklusyon sa mga materyales mo? Pumanig ba ito sa isa? Sinabi ba kung sino ang nanalo sa debate? Dito ako pinaka-humanga sa iyong mga source. Hindi ito pumanig. Hindi ito nagsabing ang unang pananaw ang tama. Ang ginawa nito ay itinaas ang usapan sa mas mataas na antas. Paano yon? Ang konklusyon ay ito. Gumawa man ng Diyos ng direkta sa pamamagitan ng banal na espiritu o sa pamamagitan ng kanyang mga anghel, pareho pa ring gawain ng Diyos. Ang kanyang kalooban pa ring ang nasusunod. Hindi mahalaga kung ang CEO o ang manager ang kumilos kasi ang utos at kapangyarihan ay galing pa rin sa CEO. So hindi pala ito either or, kundi posibleng both and. Eksakto. At may inihain pa ngang isang solusyon na pinag-iisa ang dalawang panig. Posible raw na ang Espiritu ni Jehovah ay tumutukoy nga sa banal na Espiritu bilang pinagmumulan ng utos at kapangyarihan. Okay, siya yung source. Pero hindi ibig sabihin na siya mismo ang palaging kumikilos. Maaring ang banal na Espiritu ang nag-uutos sa mga anghel para isagawa ang kanyang mga plano sa lupa. Teka, so parang ganito ba yan? Isipin mo, isang general sa giyera. Siya ang nagplano ng lahat, sa kanya ang credit ng panalo. Tama. Pero yung mga sundalo niya ang aktwal na lumaban sa field. Pwedeng ganun din dito. Ang banal na espiritu ang general, pero ang mga anghel ang sundalo niya. Tumpak na tumpak. Kaya kapag kumilos ang sundalo, masasabi pa ring gawa iyon ng general. Yan ang synthesis na inilatag. At ipinapakita nito ang isang napakagandang aspeto ng karakter ng Diyos. Kahit kaya niyang gawin ang lahat ng mag-isa, pinipili niyang isama sa kanyang gawain ang kanyang mga nilikha tulad ng mga anghel. Gusto niyang magkaroon ng mga katrabaho sa kanyang dakilang plano. Grabe, mula sa isang tanong tungkol sa isang parirala, napunta tayo sa kung paano kumikilos ang Diyos, sa pagkakaiba ng luma at bagong tipan, at sa mismong karakter niya. Talagang malalim ang pinuntahan natin. At kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, ipinapakita nito na ang pag-unawa sa mga kasulatan ay hindi parang pagbabasa lang ng manual. Hindi siya checklist. Hindi. Kailangan ng maingat na pagsusuri. Isang salita lang, pwedeng magkaroon ng maraming patong ng kahulugan. At yung proseso ng pagtuklas sa mga kahulugan yun ang nagpapayaman ng ating pagkakilala sa Diyos. Oo.
Hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng isang madaling sagot, kundi sa pagpapahalaga sa kabuuan ng kanyang kwento. Isang paalala na ang pag-aral ay isang paglalakbay, hindi isang destinasyon. Kaya para sa iyo na nakinig at sumama sa aming paghimay sa mga ideyang ito, iiwan namin sa iyo ang isang tanong para pagnilayan. Sige. Based sa napag-usapan natin, kung ginamit ng Diyos ang mga anghel noon bilang kanyang mga kamay at paa sa mundo, paano naman niya ginagamit ang mga ordinaryong tao ngayon, kasama ka, upang isakatuparan ang kanyang kalooban? Ano kaya ang pagkakatulad at pagkakaiba noon at ngayon?